Hello mga ka-legit Dover Cats! Isang nampong mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Another updates po natin patungkol dito sa balitang ito kung saan ang TBJ daw ngayon di umano ay ginaya ang isang segment ng tape bulagta. Ay nako, ito po ay mga bintang na ipinupukol ngayon sa TBJ, yung isang segment nila ngayon. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates this afternoon, nais ko po muna magpasalamat or this evening, maraming salamat po sa inyong mainit na pagsuporta at pagsubaybay sa lahat ng mga updates natin. Thank you so much sapagkat hindi po matatawaran yung inyong pagsuporta, no? Thank you so much. At ngayong araw, bago tayo patuloy na lumalim dun po sa ating pong updates, ay i-congratulate muna natin si MVP dahil si MVP po ngayon ay maghahakot ng award. First time po ito, no, dahil sa for the longest time na siya po ay nagmamanage ng isang network na TV5. Ngayon niya lang po tinalo. Unang-una, sa revenue, tinalo niya si Gozon, si Felipe Gozon, Attorney Felipe Gozon. Samantalang kung tutuusin, kolaborasyon na pong meron ngayon ang ABS tsaka ito pong GMA7. Kung napanood nyo po yung The Voice Philippines, pinranchise po ng ABS yon na ngayon ginagawa na rin ng GMA. Ibig sabihin, binili na ng GMA yon sa ABS. At syempre, isa sa mga talaga namang nakakahanga dahil ang TV5 po ay tinaguri ang TV Station of the Year, which means siya po talaga ang namamayagpag ngayong taon ng 2023 kung saan napapanood na po natin ang TBJ. Talagang malaking blessing talaga na may tuturing ang TBJ po dito po sa stasyon ng TV5. Kaya nga po tingnan nyo, pag pumunta po kayo sa stasyon nila, TV5 Home of TBJ. Ganyan lagi ang title. Kumbaga parang isa sila sa mga pride na maituturing ng TV5. Kaya naman talagang deserve na deserve ni MVP or ni Mr. Manny B. Pangilinan ang award na matatanggap niya galing po sa isa sa mga pinagkakatiwalaang ahensya. So, dahil dyan, ngayong araw din, medyo na-stress ang marami. Dito po sa segment po ng Gimme 5, yung laro ng mga henyo. Dahil wala pong winner ngayong araw. Medyo maraming na-stress na mga legit Dover Cards po natin. But, syempre, natin yun, expected na rin natin yun dahil game show yan. Meron talagang talo at may mga nananalo. But, the near fact na talagang sila po ay ginawa naman nila yung best nila, but sabi nga ng kanta, they are doing their best but the best wasn't good enough. O diba? Kanta yun Pero isa sa mga nakakagigil din na balita kasi pinag-uusapan siya sa Twitter and News Online patungkol po dito sa isang bintang na ipinupukol ngayon ng kabilang panig kasi dito po sa tape bulagta, meron po kasi silang segment dito na parang you're going to scan. Mag-i-scan po kayo gamit po ang inyong cellphone. Tapos ipopost po nila sa kanilang television or sa amang social media ninyo na pinapanood ang tape bulagta. Kung saan meron kayong i-scan na barcode na QR code na usong-uso ngayon, yung parang through cellphone kasi dahil technology na pinapairal. At kapag na-scan po ninyo yon, meron pong mga images na lalabas or number na yun po yung mananalo ng 20,000 tsaka 10,000 sa scan pa more nila. At dahil dito, ito po yung isa sa mga segment po ng tape bulagta na napanood natin na bago sa kanila. Pero kung tutuusin po, marami na rin pong noon time ang gumawa niyan. Kahit po nung panahon po ng branded Eat Bulaga, ginawa na rin po yung scan pa more. At ngayon, parang binabaligtad po ng maraming mga followers at maraming mga naniniwala dito po sa tape bulagta, yung mga nabubulag po nila na ginaya daw ng EAT ito pong palaro na ito pong scan. Dahil kanina meron silang Sing It na pinakitang QR code kung saan boboto ka gamit yung QR code na ipinost po nila online.
itapat mo lang po dyan yung scanner mo, may makikita po kayo or dadalhin kayo sa isang website kung saan pwede kayong bumoto. So, anong kaibahan nun? Doon po sa Scan Pa More, tsaka po yung Sing It na ginawa po kanina na QR code na pwedeng bumoto. Dito po sa EAT, hindi po nila pinaiiral yung puro pera. Maging ano ka lang, parang makikisama ka lang. Wala pong bayad yan. At ang dami po nag-scan ng QR code nila. Pero dun sa kabila, pag in-scan mo may pera, 'di ba? Pero dito wala pong money involved. Kumbaga parang talagang ano ka lang, may tuturing mo yung sarili mong legit Dabber Cards dahil isinasali na ng EAT ang mga legit Dabber Cards sa pagboto dito po sa nasabing contest kasi 'di ba every semifinals na kasi nung parang Sing It po nila kung saan nagpapasikat sila ng mga hindi non-professional singers. Kaya nga pag pinanood nyo po yung mga singers na kumakanta, hindi yung galing nila, hindi kasing galing ng mga talagang masasabi nating kilala talaga na kontesera. So sila po yung mga tinatawag na non-professional singer. Pero may ibubuga. So dito po yung way kung saan paano po boboto yung mga legit Dabber Cards. At ang kagandahan dun, nakiki-join ang legit Dabber Cards kahit alam nilang wala naman talaga silang makukuha or premyo dito. So, ganun po yung kaibahan sa kabila kasi pag in-scan mo at meron pong lumabas na parang number or whatever kasi hindi ako nanonood doon kaya hindi ko alam pero ang alam ko ganun yung procedure nun at doon po mananalo ka ng 10,000 or 20,000. So yun yung sinasabi ng ilang sa mga marites na ginaya daw ng TBJ ngayon parang lumalabas pa na ang TBJ pa ang gaya-gaya at walang originality. Oy, gumising naman kayo mga tape bulagta followers, gumising kayo sa katotohanan. Ay nako. Kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dyan? Mag-comment lang kayo sa comment section. At ngayon, syempre, dahil mahalaga ang inyong mga komento, narito naman ang inyong reaction patungkol sa last update natin. Sabi ni Alba Bauti, mga legit Dabber Cards ang mga manonood tulad ko and we want the show to be more effective. Hindi porket na nagpapahayag ng opinion bash na dapat tignan sa reality. Ayun. So ito naman po, hindi natin alam kung anong pinanggagalingan itong isa sa mga viewers natin. Pero tama naman, 'di ba? Pag nagbigay tayo ng opinion, let's respect opinions of one another. Pero make sure na yung opinion po natin hindi po nakakasira doon sa kredibilidad ng bawat sides. Sabi ni Lipster Fernandez, tama, respeto, hindi pera. Itong dalawang tulogis ng tape, pera-pera kaya sa uli lubog karir nyo. Mapapolitika at pag-host or artista. Ayan. So, galit na talaga si Mamshi. So, maraming salamat po sa inyo pong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. At kung hindi pa kayo naka-like at naka-subscribe sa ating channel, please don't forget. And of course, please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.